ba yung mga sakit na pwedeng makuha sa pakikipagtalik? Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Sa video na ito ay tungkol sa vaginal yeast infection. Kung ito ba ay nakakahawa or kung ito ba ay nakuha sa pakikipagtalik. So kung interesado ka malaman ang tungkol dito, just keep on watching. Nakakaranas ka ba na mangati, masakit, namumula at may discharge na lumalabas sa'yo? Kung nararanasan mo yan, yan yung tinatawag na vaginal yeast infection. Kapag umiihi ka, napakahapdi. Tapos, sobrang kati dun sa labi ng ating down. Namumula, tapos namamaga, tapos masakit din kapag nakikipagtalik. Kahit ikaw ay bata pa, pwede kang pagkaroon ng yeast infection. Kahit ikaw ay hindi active sa pakikipagtalik, ikaw ay makakaranas ng yeast infection. Ibig sabihin, maraming bacteria ang naninirahan dyan sa ating downer at natatalo nito yung good bacteria sa ating downer na tinatawag na lactobacilli. Kapag nawala yung good bacteria sa ating downer, doon pumapasok yung tinatawag na vaginal yeast infection. Sino ba yung mga prone dito na magkaroon ng vaginal yeast infection? Na kung ikaw ay nagtitake ng antibiotics, kung ikaw ay nagtipills, kung mahina ang iyong immune system, kapag tayo ay diabetes, kapag tayo ay nagbubuntis, kapag tayo ay stress, ayan, dyan tayo inaatake ng yeast infection. And kung hindi man dahil doon kaya ka nagkaroon ng yeast infection ay dahil gumamit ka ng mga mababangong sabon, yung mga mababangong panty liners, yung mga mababangong napkin. Actually, hindi dapat ginagamitan ng mga mababangong sabon ng ating downer dahil nga nasisira yung ating pH balance. Dapat ang ginagamit lang natin sa ating downer ay yung mga mild soap lang. Ayan. So, alam niyo na kung bakit kayo nagkakaroon ng yeast infection. Ang yeast infection ay hindi nakukuha sa pakikipagtalik. Pero, pwede mo itong maipasa sa iyong kapartner kunwari. Kunwari, ikaw ay may yeast infection, tapos ikaw ay may partner. At kapag kayo ay nagtalik, maaring maipasa mo sa kanya or mahawahan mo siya sa yeast infection. Yeast infection ay hindi sexually transmitted disease. Ibig sabihin, hindi siya yung tulo, hindi siya yung HIV. Dahil ang sakit na nakakahawa, nakuha mo yan sa pagkipagtalik. Intercourse, oral sex, anal sex, makukuha mo yan sa iyong kapareha. So, ano ba yung sinyalis na meron kang sexually transmitted disease? Makakakita ka dyan na para kang merong singaw. Pero normal sa atin yung may singaw sa minsan sa ganito, yung sa dila. Ayan, yung parang maputi tapos masakit. Ayan. Magkakameron ka ng ganon, tapos yung parang may labtok dito na nagtutubig-tubig. Meron siyang mapula-pula dyan sa iyong bibig at sa loob. Tapos, kapag naman sa ating downer, na ibig sabihin yung sintomas na meron kang sexually transmitted disease, kung ano yung nakikita mo sa bibig, ganun din yung makikita mo sa iyong downer. Merong parang singaw doon sa ating mismong puwerta o ari. Meron doon singaw na yung katulad yun sa makikita mo, sa pangkaraniwan sa atin na magkakaroon tayo ng singaw. Tapos meron ka din doon makikita na parang labtok. Ayan, yung labtok na nagtutubig-tubig. Tapos may makikita ka doon na mga rashes, yung mga pula na pantal-pantal, tapos makati. Tapos hanggang sa may puwetan, doon mo yun makikita. Tapos, masakit siya kapag umihi, masakit siya kapag nakipagtalik ka. Ibig sabihin nun ay meron kang sexually transmitted disease. Ano-ano ba yung mga sakit na pwede mong makuha sa pakikipagtalik? Ito yung mga posibleng sakit na pwede mong makuha sa pakikipagtalik. Tulad ng HIV, herpes, sugat-sugat sa downer, ang kuto sa ating pubic area, trichomoniasis. Ayan, yung trichomoniasis is mabaho. Mabaho yung downer ng babae. Kunwari, kasi nakapagtalik yung lalaki, magiging mabaho din yung ari ng lalaki. Okay? So, yan yung mga posibleng
sakit na pwede nyo makuha sa pakikipagtalik. Yung pod sa puto, yung mga rashes, tulad nga ng HIV, tapos yung tulo. Ayan, yan yung mga pwede nyo makuha sa pakikipagtalik. Kung ikaw ay babae, kung ikaw ay lalaki, parehas lang kayo ng mararamdaman. Tapos kung ikaw ay merong sexually transmitted disease, pwede din itong makasagabal sa inyong pagbubuntis. Kunwari, kayo ay may asawa na, tapos gusto niyo magkaanak. Mahirapan kayong mabuntis kung kayo ay merong sexually transmitted disease. Okay? So, nagkakaroon ng infertile kapag kayo ay merong sakit na sexually transmitted disease or yung tinatawag na tulo. Ayan, tapos paano ba maiiwasan itong pagkakaroon ng sexually transmitted disease? Of course, so ikaw ay may pagtalik sa hindi mo naman, alam nyo na kapag yung mga fling-fling, gagamit tayo ng protection para hindi tayo mahawa tulad ng condom. And pwede rin naman tayong magpa-injection para iwas ka na sa mga ganong klaseng sakit. Kahit ikaw ay makipag-fling-fling dyan sa labas. Ayan, so alam nyo na ang vaginal yeast infection at sexually transmitted disease ay magkaiba, pero kung susumahin mo is magkapareho sila ng sintomas, pero magkaiba sila. Yung sexually transmitted disease is nakuha mo sa pagkipagtalik, at yung namang vaginal yeast infection ay hindi mo yung nakukuha sa pakikipagtalik. Kahit hindi ka active sa pakikipagtalik, ay pwede ka pa rin magkaroon ng yeast infection. Okay? So, kung kayo ay merong vaginal yeast infection, meron akong video tungkol dito kung paano mo ito magagamot sa natural na paraan. Yun yung tinatawag na garlic remedy. Very effective nun, guys. Kung gusto nyong malaman, ilalagay ko dito yung video para madali nyong mapuntahan at mapanood para matulungan kayo kung paano gamutin ang inyong vaginal yeast infection. Okay, so maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. Bye!